mabawasan sa isang pagiging mabuting magulang kung aaminin mo, pagod ka na. Hindi ka mawasan sa isang mabuting magulang kung aaminin mo, nahihirapan ka na. Lahat po tayo bilang mga magulang, nahihirapan po. Pero mas mahirap pong mabuhay sa kasinungalingan. Praise the Lord. Come on, somebody praise Him. If you're able, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Are you blessed this morning? Sino po ang mga pinagpala ng Panginoon? Hallelujah. Sa pong matagumpay na umaga po sa bawat isa ang pinagkaloob po sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo nga sa kanila mo, this is the day that the Lord has made. Sige mo, huwag po kayo magsalita ng mag-isa. And I will rejoice and be glad in it. Amen. Hindi ko sasayangin to. Sabi po naman yung salita dito sa Colossians chapter 1 verse 16-17. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, dilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang nakikita, pati rin ang hindi nakikita. Amen? Katulad ng mga spiritong nag-aari at namamahala. Mga spiritong naumuno at may kapangyarihan. Bago pa malikayin ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay mananatiling nasa kaayusan. Can we just shout the hallelujah? Amen. So, si Jesus ang number 1 sa ating buhay. Amen. Hindi po ang iyong trabaho, hindi po ang iyong anak, hindi ang iyong hanap buhay, hindi po ang ministry. Amen. Si Jesus ang number 1. Sabi mo, si Jesus ang number 1. Sabi mo, si Jesus ang number 1. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo at tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one.
You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling ko. Payapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Sabay-sabay na tayo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay ang totoo sa aking buhay. Ikaw ang nagagawa sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipat ang lilipat sa presensya mo. Pagkakalakan mo, talakasan mo. Ang buhay ko, ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig na tunay ang sa aking buhay. Ikaw ang nagawa sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Sino po ito ang pipilitan sa Panginoon dito? Sino? He deserves our trust. Amen. Salamat, Panginoon. Sabihin natin, salamat, Panginoon. Tapos na ang kalawakan, hindi ko maunawaan na iyong dahilan. Bakit ako'y pinili mong inalagaan? Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay sa akin. Tuloy mo na. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin.
Ay, kayo masaya. Sinasensya mo ng Panginoon. Amen. Bumay mo sa lupa. Ako ay may lalawigan. Ito ang aking sandigan. Hindi na ko mapapaan. Hindi ko kaya isipin. Hindi ko kaya sitakin. Ang pag-ibig ko. Bigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko na ito. Sa'yo'y sumamba. Kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Pasalamatan ka. Amen. Totoo ba yung song? Sabi niya, walang ibang nagmahal sa atin na katulad ng Panginoon. Siguro po yung asawa mo, hindi lang. Pero wala. Kaya kasi, sabi ko na sa first service, hindi ko makakasigurado. Pero sa Panginoon, makakasigurado ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya po tayo mga palagpag, sumasayaw, wala po ng dahilan. Meron pong dahilan. May nagmahal po sa atin ng walang kondisyon. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ko na kayong salita. Sabi ko yan. Panginoon, ang iyong pag-ibig at katapatan ay umaabot hanggang sa kalangitan. Ang iyong katuwiran ay kasitakat ng kabundukan. Ang iyong paraan ng paghatol ay silalim ng karagatan. Ang mga tao o hayop man ay inyong iniingatan. O Panginoon.
sadya kay buti ng ating Panginoon. Sa habang maging sa kabilang ating pagkukulang, biyaya na'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang binibigay sa puso ko damdamin katapatan nila'y aking dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong kaya, O Diyos, ika'y aking pumili.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Deserve na po yung pinaka-the-best na palakpak. Deserve na po ang pinaka-the-best na glorification po sa Kanya. Sa Kanya po babalik lahat ng glory. Sa Kanya po babalik lahat ng praises. Yung pinakamataas na kamay na pwede natin iabot sa langit. Bigay po natin sa Panginoon. Naway po, Panginoon Diyos, ang aming praises, ang aming worship, Panginoon, ay nakaabot sa iyo, Panginoon. Nagbigay ng ligaya sa iyo, Panginoon. May this worship na ginawa namin, Panginoon, nakapagbigay ng kasiyahan sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang pinunta namin dito, Lord. This is not about ourselves, Lord. This is about you, Lord. We are here to give you praises and glory, Lord. We are here because of you, Lord, because of your mercy, Lord. We were washed away, Lord. Ang aming sins, Panginoon, tinanggal mo, it's been paid 2,000 years ago. Because of your love. Undeserving po kami, Panginoon. But you made us deserving, Lord. It's not because of us, Lord. Actually, Lord, hindi dahil sa nag-praises kami, Lord, eh. It is because of you, Lord. Panginoon po, thank you po, dahil sa blood of Christ, naging deserving po kami magbigay ng pabuya sa iyo, Panginoon. Magbigay ng praises sa iyo, Lord. And Lord, I also pray, Lord, sa mga papunta pa lang, Panginoon. May you guide them and protect them, Lord. Maulan ngayon, Panginoon, pero ikaw po, dahil sa iyo, nagbigay ka ng protection sa amin. Kaya dito po kami ngayon, kaya puno ang mga upuan ngayon, Lord. We give you all the glory, Lord. Bigyan po natin ang palakpakan, Panginoon Diyos. Deserve ka po ang the best. Deserve ka po ang best na palakpak natin. Lord, I just also want to pray for the pastor, Lord, sa magsasalita sa iyo sa harap na to, sa pulpito, Panginoon. May you guide him with the truth, Lord. Basagin niyo po ang mga puso namin, Panginoon. The pride, the ego, Lord, huwag niyo po hayaan na mapag-agawan kami ng mga kalaban. Na mapag-agawan kami ng mga bagay na hindi naman galing sa iyo, Panginoon. Na walang katotohanan mo ang umalalim sa amin, Panginoon, at tumatak sa amin. Maisabuhay po namin ang katotohanan mo, Panginoon. Ikaw po ang pinunta namin dito, Lord. And we give you all the praise and worship, Lord. This I pray in Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. Maupo po tayo lahat. So, good morning po sa ating lahat. Good morning, Mosaic. Good morning. So, ay, nag-aantok pa ata. Good morning po. Good morning. Ako, maulan, no? Nakakaantok. Nakakaantok eh. Diba po? Sino po pinagpala ng Diyos dito? Ay, ilan lang? Sino po pinagpala ng Diyos dito? Amen! Ano po lahat pinagpala tayo ng Diyos? From the very moment na binuksan po natin lahat ng mga mata, that's already blessing. Bilangin niyo po yung blessings nyo. 1 na po yan, 1 point na po na blessings yun ni Lord. Diba po? So, ayun po, alam niyo po sa ganitong panahon, ng maulan, ang sarap po sana manatili sa bahay eh. May mga gawain tayo sa bahay, may mga problema, mga naiwan na mga pinggan na hindi naugasan, naiwan na mga damit na hindi nalaban, di ba? Mga gawain po tayo sa bahay eh, pero just imagine, imbis na sa bahay po tayo, may mga ginagawa, may mga sariling problema, pero hindi dito tayo. Why? Because of Jesus Christ. Because of God. God will po. So, kaya, kung isipin po natin, imbis na comfort ang inuna natin, si God po ang inuna natin. Nakaka-bless po. At gusto ko sana encourage po ang bawat isa sa atin ngayong umaga, no? Hindi tayo dito attendees lang po. Hindi po tayo nandito para makinig lang, no? Huwag po natin ngayon mapagagawa tayo ng kalaban. Na may mga thoughts na ibang pumasok po sa atin. Kung ano po matututunan natin dito, ano po marinig natin dito. Sino po excited may matutunan today? Amen. Amen. Nandito po tayo para matutunan ang katotohanan po. Kaya po yung series po natin nothing but the truth. Katotohanan lamang. Katotohanan lamang ang sasabihin po natin dito sa pulpit. So, yun po. Meron po tayong mga, para
darating, no, na mga productions. May big small group po tayo and leaders equipping this coming Thursday po. Every Thursday po yan, meron po tayo. Sabi po sa Hebrews 10:25, let us not give up on meeting each other. Huwag po tayo give up. Let's meet with each other. Para po tayo mga uling. Alam niyo po yung uling? Yung uling po, pag nagbabagayan, di ba? Pag mas marami kumpul-kumpul, umiinit. Di ba po? Mas nakakapagluto tayo. Pero kapag tayo, nilayo natin yung isang uling sa mga nagbabaga, malalang po yan. Ganun din po sa atin, sa pananampalataya natin. Kaya kung nagkakasama tayo ngayon, this is fellowship. Yung mangyayari po sa Big Small Group. Yung mga katanungan po natin kapag may nandito sa harap na sasalita, kasi may question po tayo may mga hindi tayo naintindihan. So this is an opportunity for us to gather with fellow Christians. Magpaliyap tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Magpalalim po tayo sa Panginoon. Itanong po natin kung ano yung mga tinatago natin tanong, yung mga tanong natin this Sunday, pwede po natin itanong dito. So this is an opportunity for us. So next po, there are last 2 days po ng fasting natin. Malapit na. Malapit na makatapos. Pwede na tayong feasting naman. Tapos na yung fasting, feasting naman. Diba? Pwede na tayong magtsigog. Diba? Mag-anli. Opo. Pero hindi po doon Hindi po yun yung nilook forward po natin. Na makakain na tayo na marami. Ligtas na. Safe na. Hindi na ako makakondemn. Hindi po doon Ang pinakamagandang tanong po dito is, within those days na nagpa-fasting po tayo, mas lumalim po ba ang relationship natin kay Lord? Amen. Mas nakilala po ba natin si Lord? Nag-rely po ba tayo sa sarili nating lakas? Kaya ko to, 1 meal a day ako. Sanay naman ako Kaya sanay ako at kumain. Pero kung hindi po ako binless ni Lord ng ganitong katawan, kung kinuha ni Lord yung buhay ko, one snap of a finger, hindi po, wala po ngayon. Wala po tayo ngayon. So it's by the mercy of God, by the grace of God, kaya nandito po tayo ngayon. Bigyan lang po natin ng pasasalamat ng Panginoon. Palakpakan po natin siya. Sa kanya po lahat ng glory. So, ano po naging mas priority natin? Ang presensya niya po dapat. Ang presence ni Lord. Si Lord po dapat. Yung opportunity po yan, yung fasting natin, no? Na makilala sila. So, matuwa po tayo. So, there is a pledge update, no? May pledge update po tayo from July 12 until yesterday. Nakapag-ipon po tayo ng 35,000 pesos. Piso. Ako, malayo na, pero malayo. Pero praise God. Just imagine, ilan po tayo dito na members ng church, pero ganyang kalaki na iipon natin. Di ba po? It can only mean one thing, that God is working on each of us. Di ba po? Hindi po basta-basta mga magbigay ng ganyang kalaki. God will po. Binigyan niya po tayo ng generous na heart. Kaya nakapag-ipon po tayo ng ganyan. It's not because of ourselves po. So, naniniwala po ako, hindi ito malabong maabot. No? Kung ang Diyos ang nagbukas ng pintuan para sa misyong ito, siya rin ang magkakaloob ng ating pangangailangan. God is our provider. God is our Jehovah Jireh. Sa Kanya po babalikan. Na-imagine niyo na po ba, kapag nabili na po natin ang land and building project natin, ano itsura niya, gano'ng kalaki yan? Just imagine lang, marami na po tayo niyan. Marami na ba ito? Hindi pa. This is just a start. This is just the beginning. Imagine gano'ng kalaki yun. Sabi nyo, kung SM yung laki po nun, punong-puno, sabay-sabay po tayo nagpe-praise and worship. Sarap po nun, di ba? Di ba? Yun po. So ako, na-imagine ko na po, marami tayo doon. Na-imagine ko na po yung building. Na-imagine ko na po yung mga technology na gagamitin natin doon. Na-imagine ko na yung mga mukha natin doon. Iyak tayo, nagpe-praise and worship po, di ba? Marami po tayo maaakay na kaluluwa. So yun po. Meron po tayong Youth Sunday this August 9. At para po ito sa ating mga kabataan. Sino ba yung mga youth natin dito? Magtaas na kamay. Youth! Youth! Sino ba kayo mga youth dito? Ayan. Pakisabi na sa ating mga youth,
Kami naman! Parang mahina, inaantok! Kami naman! Nakasagot ko! Kami naman! Yan. So this coming August 9 ay ang ating Youth Sunday. Yung ibig sabihin ko po doon sa kami naman, hindi naman, kami naman ang mga highlight dito, hindi po. Kami naman po ang magpapasabog at magbibigay ng praise and worship to you. Di ba? It's not about us po. Ito ay araw na para i-highlight si Jesus Christ ng mga youth natin dito. Kaya sa lahat ng youth, mag-invite po tayo. Huwag po tayo mahiya. Huwag natin ikahiya ang Panginoon Hesus Kristo. Huwag po natin ikahiya ang gospel. Magkakayo po tayo, may friends ka, student ka, that's an opportunity. May mga klase po tayo na yun. May mga kaibigan po tayo na yun, pwede natin silang invite dito. Diba? David was just a young shepherd when God used him to defeat Goliath. Imagine, bata. Bata lang ako kuya. Diba? That's an opportunity. Isipin niyo po opportunity yun, student ka. Youth ka, teenager ka. Marami kang barkada, marami kang circle of friends. Pwede niyo po sila makain dito. So, hindi hadlang ang edad para gamitin tayo ng God. Hindi mo kailangan tayo tumanda bago ka pakinabangan ni Lord, bago ka gamitin ni Lord. It's your willingness. It's in the heart po. Kung servant po tayo ni Lord. Amen po. Amen. So yun po, kita-kita po tayo dyan, August 9, no? God bless everyone at ipagpatuloy po natin ang ating worship at makinig po tayo. Isang malamig at paulang umaga sa inyo lahat. Kapag ganito ang panahon, parang nakakatamad bumangon, sarap na lang umiga, kasi maulan, di mo ba? Praise God. Dahil pinili nyo pa rin ang Panginoon, no? Pinili nyo pa rin na makarating dito, no? Para magpuri sa Panginoon. Pwede ko bang palakpakan natin ang Panginoon? So magandang umaga po sa inyo lahat. Pwede ba na batiin ninyo ang inyong mga katabi at sabihin ninyo, mas maganda ka pa sa umaga. Sa kabila naman po, no? Sabihin natin, totoo yun at walang halong pagbobola. Parang bulerong maliligo lang, ano? Yung tipong susukitin ng buwan at mga bituin, makuha ka lamang. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ganun po talaga yung mga lalaki na kapag naliligaw. Puro drawing at pambobola ang nalalaman. No? Mapasagot lang ang nililigawan. Kaya kayo mga Gen Z lalaki dyan, ha? Tigil-tigilan nyo kami. Alam na namin ang mga style ninyo. Pero walang halong pambobola, ha? Ang tunay na kagandahan ng mga katabi ninyo, no? Ay hindi yan nakikita sa panlabas. No? Kundi ang tunay na kagandahan ay nasa loob ng taong may tamang relasyon sa Panginoon. Kayo po yun. Tayo po ay nasa season pa rin ng ating series na Nothing But the Truth. So yan po yan. Pawang katotohanan lamang. Kaya nung sinabi po ninyo, mas maganda pa sa umaga yung mga katabi ninyo. Totoo po yun, no? At hindi po kayo nagsisinungaling. No? Kahit sabihin mo pang dispalinghado ang itsura ng katabi mo, kaya naman mukhang uminom ng isang boting suka ang pagmumukha niya dahil sa sobrang asin. No? Nagsasabi ka pa rin ng totoo at hindi ka nagsisinungaling. Dahil ang tunay na kagandahan ng isang tao ay yung pagiging busila at
kanyang puso. Meron po akong ipapakitang video sa inyo. At kayo po ang humusga, no? Kung tama ba o mali yung ginawa ng tatay, no? Alam ko marami na sa inyo nakapanood ng video ito, pero kayo po ang humusga. Kung tama ba o mali yung ginawa ng tatay. So, panoorin po natin yung video. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Kung kayo po ang tatanungin, dahil sa sobrang pagmamahal ninyo sa mga anak nyo, na dahil ayaw nyo silang masaktan, mag-alala, ma-disappoint, tama ba yung ginawa ng tatay? Sino pong nagsasabing tama yung ginawa ng tatay? Sino pong nagsasabing mali yung ginawa ng tatay? Sino pong walang pakialam? Para sa akin po, no, hindi ko pwedeng sabihin mali at hindi ko rin pwedeng sabihin tama yung ginawa ng tatay. Depende po yan sa intention mo. Kung ang intention mo ay ipakita sa anak mo na hindi ka na mapagod, maging mabuting magulang, wala pong mali doon. Pero kung ang intention mo ay paniwalain yung anak mo sa isang sitwasyon na hindi naman totoo, doon nagkakaroon ng mali. Kahit sabihin mo pang white lies yan, no? Dahil ikaw mismo, gumagawa ka ng kwento sa sarili mo para paniwalain yung iba, no? Na alam mong hindi naman totoo. Ang tendency, nakakulong ka sa isang sitwasyon,
na alam mo hindi naman totoo. Nagawa-gawa mo lang, no? So wala kang kalayaan, wala kang kapanatagan, wala kang peace of mind, no? Dahil nabubuhay ka sa isang sitwasyon na hindi naman totoo, no? At alam mo na anumang oras ay pwede kang mabisto. Alam nyo, hindi po kabawasan sa isang pagiging mabuting magulang kung aaminin mo pagod ka na. Hindi kabawasan sa isang mabuting magulang kung aaminin mo nahihirapan ka na. Lahat po tayo bilang mga magulang, nahihirapan po. Pero mas mahirap pong mabuhay sa kasinungalingan. Kaya po ngayong umaga, ito po yung title ng ating message. The lie that's killing you. The lie that's killing you. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos, muli po, Panginoon, kami lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli kami po inyong pinagtipon-tipon, Panginoon, para makarinig po ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa mensaheng ito, Panginoon. At dalangin po namin na gamitin mo, Panginoon, ang mensaheng ito ngayong umaga para turuan kami, Panginoon, kung paano kami maging tapat. Maging tapat sa inyo at maging tapat sa aming kapwa. Lord, samahan mo kami sa araw-araw ng buhay namin. Ikaw ang manguna sa buhay namin. Ikaw ang masunod sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. The lie that's killing you. Siguro po lahat tayo, no? Guilty pagdating sa pagsisinungaling. Dahil marami pong area sa buhay natin na ilang beses ka na nagsinungaling, no? Hindi na siguro mabilang. Kahit sabihin mo pang white lies lang yan, nagsinungaling ka pa rin. Sa una, iniisip mo, simpleng pagsisinungaling lang naman, no? Para i-cover up yung nagawa mo. White lies nga, ika nga, di ba? Ginagawa mo ito para makalusot o protektahan yung sarili mo o maiwasan yung gulo, no? Kung kaya nagtatakipan na lang. Pero alam niyo po, kapag pinabayaan po ninyo yung maliit na kasinungalingan sa iyong sarili, kalaunan hindi na ito mananatiling maliit. Bakit? Kasi unti-unting sisirain ito yung tiwala ng ibang tao sa iyo. Lalayo sila sa iyo at masisira ang relasyon mo sa iba. At ang pinakamasaklap, mahihiwalay din tayo sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil siya ang ilan. Siya ang liwanag. Sa kanya walang halong kasinungalingan. Siya ang katotohanan at walang bahid ng anumang pandaraya. At ang kasinungalingan po ang unti-unting pumapatay sa atin kung inaalagaan mo yan sa puso mo. Okay? Kasi habang inaalagaan natin yung kasinungalingan sa puso natin, tayo naman ang sinisira nito. Tinatakpan ito kung sino ka talaga. At ang kasinungalingan ang humahadlang sa kagalingan emotional at spiritual. At ito rin po yung dahilan kung bakit wala kang peace of mind, no? Matamlay yung integrity mo at malayo pati relasyon mo sa Diyos. Alam niyo po, kung pagod ka ng magpanggap, no? Takot kang ipahayag kung sino ka talaga, o paikot-ikot ka na lang sa pagtatakip. Para sa iyo ang mensahe nito. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. So paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang kasinungalingan sa ating buhay? So meron po tayong 3 point na pag-uusapan. At madali lang po tandaan ito. Dahil ang acrostic nito ay red. So yan po, no? Red. Bakit nga ba red?
Kasi kapag nakikita mo ang sarili mo na hindi ka na nagiging totoo, red flag na yun. At kailangan mong i-apply sa sarili mo itong pag-uusapan natin ngayon. So ano nga bang ibig sabihin ng red? Yan. So R, recognize consequences. E, exercise honesty. At D, despise lying. So bago po natin pag-usapan yan, pag-usapan po muna natin kung bakit ba tayo nagsisinungaling, no? Una, ang pagsisinungaling ay natural po sa atin, no? Dahil lahat po tayo nakaranas na pong magsinungaling. At nakaranas na rin tayong masaktan din dahil sa kasinungalingan ng iba, no? Kasi bunga ito ng ating sinful nature, no? At ang nakakalungkot po sa pagsisinungaling, parang survival instinct na lang ang pagsisinungaling, di po ba? No? Na feeling natin, hindi tayo makakalusot. Hindi tayo makakalusot sa buhay kung hindi tayo magsisinungaling. Feeling natin, hindi tayo aasenso sa buhay kung hindi tayo magsisinungaling paminsan-minsan. Feeling natin, hindi lalaki yung mga kita natin kung hindi tayo magsisinungaling paminsan-minsan. Madalas nagsisinungaling tayo para lang magkaroon tayo ng selfish gain. So yun po ang kadalasan dahilan natin, no? Kaya po tayo nagsisinungaling. Kaya po yung mga mahilig dyan sa senior discount, nadala-dala palagi yung mga senior ID ng mga lola nila, no? Para lang maka-discount sa mga fast food. Kung gumagawa nun. Ako, dati, gumagawa ko nun. Yung iba naman, mas malakas pa sa kalabaw. Pero may dalang PWD ID. Di ba? So minsan ginagawa po natin yun. Kaya tanungin po natin yung ating mga sarili. Worth it ba ang magsinungaling para lang maka-discount mo, lumaki ang kita mo? Worth it ba ang magsinungaling para lang magkaroon ka ng advantage? Pero hindi mo na mamalayan ang kapalit ng pagsisinungaling na yan ay yung integrity mo. Yung peace of mind mo. Yung konsensya mo. Meron nga pong ginawang survey, no, sa 25,000 ng mga high school students. Ano? At halos kalahati sa kanila ay sang-ayon sa statement na kailangan mong magsinungaling, umandaya minsan para ka magtagumpay. No? Halimbawa sa exam, di ba? So may mga gumagawa po na para makapasa. Di ba? So nakakalungkot po na parang normal na lang talaga sa mundo yung pagsisinungaling. No? Kasama kasi talaga yan sa ating old nature. No? Yung dati nating pagkatao. At ang ugat po ng old nature natin ay ang diablo. No? Na nandaya sa atin. Kaya pa pumasok ang kasalanan. Ang diablo po, ang ama ng kasinungalingan. Sabi nga po, si John 8:44, ang diablo, ang ama, ang inyong ama. At kung ano gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang ama ng kasinungalingan. So sabi po sa talata, ang diablo ang ama ng kasinungalingan. So, at natural sa kanya ang kasinungalingan. Kaya kung tayo po ay hiwalay sa Panginoong Hesus, magiging natural din po sa ating ang pagsisinungaling. No? Na mag-i-enjoy ka dyan sa pagsisinungaling. Pero hindi po dapat ganon. Hindi po dapat ganon yung maging buhay natin. No? Kasi kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay naging anak na ng Diyos. No? Pero kung ikaw ay komportable pa rin sa pagsisinungaling at wala kang conviction sa puso mo, alam mo na kung sino ka mo. So sabi nga, no, madali lang magsinungaling. No? Napakadali. No?
Pero mahirap panatilihin ang peking buhay. No? Kasi sa totoo lang, habang pinapalaki mo yung mga makukuha mo, pinapaliit mo naman yung respeto mo sa iyong sarili. No? Kaya bago kang magdesisyon, isipin mo muna, worth it ba yung mga temporary gain? No? At kung ang mawawala naman sa iyo ay yung totoong ikaw, no? So paano nga ba tayo makakawala sa trap ng kasinungalingan? So una, pakita po natin. Yan. Recognize consequences. No? Alam niyo po, minsan iniisip natin na parang maliit na bagay lang naman yung pagsisinungaling, no? Wala naman siguro mawawala kung gagawin natin paminsan-minsan. Hindi po totoo yan, no? Meron pong consequence ang pagsisinungaling, no? Halimbawa po, yung nangyari kay Ananias at sa kanyang asawa na si Safira, no? Gusto nilang paniwalain yung mga kapatiran na ibinigay nilang lahat yung napagbentahan ng kanilang lupa, no? Pero hindi po yun ang totoo. Kaya sabi po ni Pedro kay Ananias, basahin mo natin, Acts 5:4. Ayan, sabi po dyan, hindi ba ikaw ang may-ari ng lupa bago mo yun pinagbili? At nang maipagbili na, hindi ba ikaw rin ang magpapasya kung anong gagawin mo sa pera? Paano mo nagawang magbalak ng ganito sa iyong puso? Hindi ka sa tao nagsinungaling, hindi sa Diyos. Pasinin niyo po yung talata, no? Sabi dyan, kapag tayo daw ay nagsisinungaling, hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. Sa Diyos po, no? Tama po. Kapag niloloko po natin yung ating kapwa, niloloko po natin ang Diyos. Kasi sabi po sa Numbers 32:23, kaya sabi po dyan, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. Ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. So sabi po dyan sa talata, kanino daw kami nagkakasala? No? Nagkakasala tayo laban kay Yahweh. At tingnan niyo po yung kasunod na sinabi po dyan, no? Pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. So ibig sabihin po, may consequence ang pagsisinungaling, no? Tulad po na nangyari kay Ananias. Ano nga bang nangyari kay Ananias? So tuloy po natin yung pagbasa. Acts 5:5. Ayan, sabi po dyan, nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak. At lahat na nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharitan ng matinding takot. So kung itutuloy po natin yung pagbasa po dyan, ganoon din po yung nangyari sa kanyang asawang si Safira. No? Namatay din po dahil sa kanilang pagsisinungaling. So kung iisipin mo, parang napakalupit naman yata ng Diyos. No? Nagsinungaling lang tapos pinatay na. Di ba? Pero alam nyo, hindi po malupit ang Diyos. No? Hindi po. Kasi kung totoong malupit ang Diyos, no? Wala na sanang naligtas sa atin. No? Sana tayong lahat, nung nakagawa tayo ng pagkakamali, nagsinungaling ka kahit minsan lang, pinatay na sana tayo ng Diyos. Pero hindi po, no? Ipinakita lang po sa atin ng Diyos ng mga tagasunod niya na hindi natin dapat kalimutan na siya'y banal na Diyos, no? At kinamumuhian niya ang kasinungalingan. Siguro meron pong nagtatanong dito sa inyo na kung nasave ba si Ananias at si Safira, so bagamat sila'y pinatay ng Diyos. Alam nyo, naniniwala ako na nasave sila. No? Nasave sila. No? Kasi sila yung mga unang mananampalataya noon ng panahon ng Panginoong Hesus. No? At dahil sila'y naging anak na ng Diyos, sila'y dinisiplina ng Diyos. Tandaan niyo po ito, kung ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, so nangangahulugan lang ikaw ay anak niya. Pero kung ikaw ay hindi dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin hindi ka niya anak. No? Kaya makalusok man tayo, no, sa mga ginagawa natin pagkakamali, pagsisinungaling,
Siguro sa tao nakakalusot tayo. Pero sa Panginoon hindi, no? Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Yung laman ng puso natin, yung motibo natin, no? Nakikita niya lahat yan. Sabi ko nga po kanina, no? Kung tayo po ay totoong mga anak ng Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos. Didisiplinahin ka sa iba't ibang pamamaraan. Ano po? Pero kung ikaw ay hindi dinidisiplina ng Diyos, so ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. So sabi po sa Hebreo 12:8, sabi po dito, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng mga anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kung anak ka ng Diyos, hindi po ibig sabihin na kapag nagkamali ka o nagsinungaling ka, ay papatayin ka niya, no? Tulad ng ginawa na kay Ananias at Sapphira. So hindi po ganun. Pero maaari po tayong disiplinahin ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. No? Iba't iba po ang pamamaraan ng Diyos. Kaya alam niyo po, makalusot ka man sa mga tao sa pagsisinungaling mo. Pero ang totoo, bulag ka sa sarili mong kasinungalingan. Kaya nga po ang tanong ni Pedro kay Ananias, tuloy po natin yung pagbasa, Acts 5:3. So sabi po dito, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Tandaan niyo po ito, no? Kapag parang baliwala lang po sa iyong pagsisinungaling, kailangan mong tanongin ng iyong sarili. No? Ano ang totoong kondisyon ng puso ko? Bakit ako nagpapadala sa diablo? Kasi ang taong sinungaling ay taong nagpapapasok ng diablo sa kanyang puso. At hindi magtatagal, magiging natural na lang sa kanya yung pagsisinungaling, no? Na hindi man lang nakukonsensya. Kaya tama po ang Biblia na si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Lahat ng kasinungalingan ay galing sa kanya. Kaya mga kapatid, anong lies o kasinungalingan ang pinangangatwiranan mo ngayon sa iyong buhay? So, kailangan mo mamili kung susunod ka sa Diyos, sa katotohanan, o sa diablo na punong-puno ng kasinungalingan. Sana piliin po natin ang Panginoon na puno ng katotohanan. Recognize consequences. Maaaring iniisip mo na ang hirap tumanggi sa pagsisinungaling, no? Kaya ginagawa mo na lang. Totoo naman po na mahirap tumanggi sa temptation ng pagsisinungaling. Pero tandaan po ninyo na mas mahirap ang consequence. At ang mahirap pa sa consequence ay yung kalungkutan at regret, no? Nagsisisi ka doon sa ginawa mo. Pero huli na. Naapektuhan na nito yung buhay mo, no? Dahil may mga bagay na kapag nagawa mo na, hindi mo na may babalik o hindi mo na maitatama, no? Kaya pag-isipan mo mabuti yung pakinabang at pagkalungi sa'yo bago ka magsinungaling. Kung magsisinungaling ka, sa totoo lang, may advantage, no? May pakinabang. May pakinabang, no? Halimbawa, pwede tayong mandaya sa mga taxes, no? Para kumita tayo ng mas malaki, no? Pero meron ding consequence. At minsan, mas malaki pa yung pwedeng maging penalty mo, babayaran mo kapag nahuli ka, no? Meron itong consequence dahil mawawala yung peace of mind mo, no? Malalayo ang relasyon mo sa Diyos. At hindi ka magiging mabuting patotoo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya bago ka gumawa ng desisyon, no? Tanungin mo muna yung sarili mo. Mas gusto mo ba yung mga temporary pakinabang na yan kaysa sa katotohanan? Tandaan niyo po ito, no? Na kahit anong short-term gain ang ibigay sa iyo ng mundo, no? Ng kasinungalingan na yan, panandalian lang yan, no? Dahil ang perang nakuha mo sa pandaraya, mawawala din lahat yan.
Ang reputasyong itinayo mo sa peking imahe, no? Mabubulgat din yan. Ang tiwalang nasira mo, mahirap na ibalik. Kaya bago ka magsinungaling, tanongin mo muna yung sarili mo. Worth it ba ang pansamantalang pakinabang? Kung ang kapalit naman ay mawawala ang kapayapaang bigay sa iyo ng Diyos? So paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang kasinungalingan? So una, recognize consequences. Pangalawa po, exercise honesty. No? Magsimula po tayong sanayin yung mga sarili natin sa katapatan. Ititrain po natin yung mga sarili natin na maging tapat at totoo. No? Mahirap po maalis ang bagay na nakasanayan na po natin. No? Kaya kailangan din po natin maging intentional na mag-practice talaga na maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Tulad ng pagsisinungaling, no? Dahil kapag nasanay ka na nagsisinungaling, magiging manhid ka na dyan, no? Wala ka nang nararamdamang guilty dahil komportable ka na sa pagsisinungaling. Nag-i-enjoy ka na dun sa mga benefits na makukuha mo sa pagsisinungaling. Pero ang kapalit niyan, yan ang unti-unting papatay sa'yo. No? Ganun din po, yung pagiging honest. No? Pinapractice din po yan. Sinasanay natin na maging honest tayo. No? Sa umpisa, mahirap. Lalo na kung nasanay ka na nagsisinungaling. Pero kung papracticein po natin na maging honest. No? Halimbawa sa trabaho, sa negosyo, sa pinagkatiwala sa iyong posisyon, o maging sa mga asawa ninyo o sa karelasyon ninyo, napaka-importante po ng pagiging honest. Naalala ko po nung namumuhay pa ako sa kasalanan, no? At nag-i-enjoy pa ako sa kasinungalingan dati. Naalala ko nung kasikatan po ng Nokia, no? 2003 po yata yun. Meron akong Nokia 7650 dati. No? So, sino nakakaalam na, no? Nung uso pa yung mga Nokia no, ano, 2003 yun eh. Yun ang unang Nokia na may camera. No? Kung natatandaan po ninyo yun. 7650, no? Hindi na alam ko ng mga Gen Z eh, dahil 2003 pa yun eh, no? 23 years ago na, no? So, hindi na nila alam ito. So, alam po ninyo, merong apps doon sa Nokia na exclusive lang ito para sa Nokia, no? At tinatawag itong apps na ito, tinatawag itong Gina. Kasi Gina, G-I-N-A, no? Pangalan ng babae. Gina, yung tawag dito sa apps na ito. Hindi ko alam kung alam po ninyo ito, no? Itong apps na sinasabi ko, no? Dahil lang nakakaalam lang po nito yung mga babaero. Pero hindi po ako babaero, hindi po. Sadyang mapagmahal lang po talaga. Kaya po, alam ko itong apps na ito, no? So itong apps na ito, no, na tinatawag na Gina, no, na exclusive lang sa Nokia, ang ginagawa po nito para itong filter sa inbox. No? Kasi di ba, nung uso pa yung mga Nokia, may inbox, may outbox. So, di po ba yun? Doon pumapasok sa inbox yung lahat ng messages. So ngayon, itong apps na Gina, ang ginagawa nito, no? Kapag meron kang ka-textmate dati, no? Textmate pang tawag na rin. Kapag ayaw mong ipaalam sa iba, o ayaw mong ipabasa, especially sa asawa mo, siyempre kailangan mong itago yung cellphone mo, no? Para hindi mabasa ng asawa mo, no? Kasi dahil lahat ng mga messages na pumapasok ngayon sa inbox, no? Siyempre kung ayaw mong mabasa yun ng asawa mo, so kailangan mong itago yun. Pero dahil dito sa apps na sinasabi mo, itong Gina, so ang ginagawa nitong apps na to, halimbawa meron kang ka-text, ano, i-register mo yung number ng ka-text mo doon sa Gina. No? At kapag na-register mo na doon sa Gina, yung number niya, so lahat ng messages niya, hindi papasok sa inbox. Papasok yun doon sa Gina apps. So ganun. So safety. Di ba? So lahat naman, kahit nag-text kayo maghapon, walang problema. Kahit kalat-kalat yung phone mo dyan, walang problema. No, kasi anytime mag-text, hindi papasok sa inbox. Papasok sa Gina. At safety yun kasi meron pang pin code yata yun, no? Kaya safety talaga. Walang ibang makakabasa kundi ikaw lang.
So walang tigatig, no? Kahit kalat-kalat yung phone mo. At anytime na mag-text sa'yo yung ka-textmate mo, walang ibang makakabasa. Ikaw lang. Pero sabi ko nga po, lahat ng kasinungalingan may consequence. At ito po yung hindi ko napaghandaan. Kasi nung sa panahon yung, kung naalala niyo yung nauubusan ng load, no? Pag nag-send ka, hindi masasend, tapos biglang lalabas, check operator service. So, ibig sabihin, wala ka ng load, no? Uso panahon yun, nauubusan ka ng load. Yan. So, ang nangyari, nauubusan ka ng load, yung ka-textmate ko. So, ginawa niya, gumamit ng ibang number para i-text ako niyan, no? So, yun na, no? Doon na nagsimula yung kalbaryo ko. Kasi siyempre yung bagong number na ginamit niya, siyempre hindi nyo nakaregister sa Gina. So gumamit ng ibang number, no? May message sa kanya. At ang masaklap, nabasa ng karelasyon ko dati. At ang nakalagay dun sa message, Han, miss na kita. Anong oras mo ko susunduin? Yun ang nakalagay sa message. At ang masaklap, nabasa ng karelasyon. Pagkabasa niyang gano'n, para siyang si Ghost Rider na umapo yung buong katawan. Saka hinampas sa ulo ko yung cellphone, yung 7650. Ang mahal pa mo nung araw, nasa 20 plus yata yun. So basa, naghiwalay yung slide niya. Naghiwalay, no? Binasag sa ulo mo. Kaya nga po tinatanong ko kanina kung sino ba sa inyo nakakaalam ng apps na yun na sinasabi ko. Parang wala yata nakakaalam, ako lang ah. Ha? Ako lang ba nakakaalam nun? Si Pastor Kat, alam na yata yan eh. So yun o. So yun po yung nangyari. Kaya alam niyo po, tama yung first point natin na recognize consequences. No? Dahil may consequence. Lahat ng ginawa mo, lahat ng pagsisinungaling na ginawa mo. Pero huwag po kayong mag-alala, no, na dahil hindi po si Lisa yung bumasag ng cellphone sa ulo niya. Hindi po siya. Diba? Ibang babae yun. Yun. Kaya tama po yung first point, no? Recognize consequences. At yun po, yung consequences ko, no? Binansag sa ulo ko yung phone. Kaya alam niyo po, mas masarap mabuhay na may kalayaan at wala kang nililihim at wala kang nilulokong tao. No? Ang pagiging honest, hindi lang yan tungkol sa pagsunod sa rules, no? Kundi pagpapakita na buhay sa iyo ang Diyos. No? Yung tipong hindi mo na kailangan i-announce na Kristiyano ka dahil nakikita na yan sa pagiging tapat mo, sa pagkatao mo. No? Ang pagiging tapat ay nagsisimula yan sa puso. No? Ito yung internal honesty. No? Kaya simulan mo suriin ang motibo mo, ang puso mo, no? Kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo dati. No? Gaya ni David, bagamat alam natin na si David ay malapit sa Diyos, pero tingnan po ninyo yung gusto ipagawa ni David sa Diyos. No? Basahin po natin. Psalms 139:23. Kaya sabi mo dyan, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. So hindi inisip ni David na mature na ako, hindi ko na kailangan magsuri sa puso ko. Hindi po. Kasi alam niya na madaya ang puso. Kaya po mga kapatid, exercise honesty, no? Hingi po tayo ng tulong sa Diyos. Practicein po natin araw-araw yung pagiging honest, yung pagiging tapat. Dahil nalulugod ang Diyos sa pagsasabi ng katotohanan. At nasusok lang naman siya sa nagsasabi ng kasinungalingan. So sabi po sa Kawikaan 12:22, sabi po dito, nasusok lang ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Alam niyo ba kung bakit nasusok lang ang Diyos
sa kasinungalingan. Dahil kontra ito sa kanyang kaligtasan. Dahil siya ay banal at walang bahid ng pandaraya at hindi siya nagsisinungaling. Kaya kontra sa Diyos. Galit siya dyan. Kinabubuhian niya ang pagsisinungaling. No? Sabi nga po sa Tito 1:2, sabi po dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. Amen? Kaya ang Diyos po, yan po ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling. Dahil ang Diyos po ang katotohanan. Sa Kanya walang bahid ng kasinungalingan at pandaraya. So paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang kasinungalingan? So una, recognize consequences. Pangalawa, exercise honesty. Pangatlo, despise lying. No? Kamumuhian po natin ang kasinungalingan. No? At huwag po natin alagaan sa puso natin o sa buhay natin ang kahit na maliit na kasinungalingan. Sabi po sa Kawikaan 13:5, sabi po dito, ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. Kinabubuhian po ng Diyos ang lahat ng uri ng pagsisinungaling. Maliit man yan o malaki, o kahit sabihin mo pang white lies lang yan, kinabubuhian po ng Diyos yun. Dahil kontra yan sa kanyang kalikasan. Dahil ang Diyos ay tapat at banal, no? Sa kanya walang bahid ng kasinungalingan at pawang katotohanan lamang. No? Kaya nga po yung series po natin ngayon na Nothing But the Truth, no? Katotohanan at pawang katotohanan lamang. So sana po bago matapos itong season na ito, may natutunan po tayo. May napulot po tayo. Na huwag po natin hayaan na lumagpas po itong season na ito na wala po tayong natutunan. So patuloy po tayo na lumapit sa Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. No? Na para isabuhay po natin yung bawat mensahe po na naririnig natin galing sa Panginoon. So dahil nga po ang Panginoon ay napupuot sa kasinungalingan, no? Namumuhi siya, no? Nasusuklam siya sa kasinungalingan. No? So dapat ganun din po tayo. No, kung ang Diyos po ay napupuot sa kasinungalingan, kung tayo po ay totoong mga anak ng Diyos, dapat ganun din po tayo. No? Dapat po kinamumuhian at kinasusuklaman din natin ang kasinungalingan. Alam niyo po, ginagamit po ng Diyos ang mga salitang tulad ng puot, karumalduman, kinamumuhian, kinasusuklaman, para ilarawan po ang mga kasalanan na lubos na kinasusuklaman ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan 6:16 hanggang 19, sabi po dito, may 6 na bagay na kinamumuhian ng Panginoon. 7 na kinasusuklaman niya. So ito nga yung mapagmataas na mga mata, sinungaling na dila, mga kamay na pumapatay sa mga walang sala, pusong nagbabalak ng masasamang pakanak, mga paang sumusugod sa paggawa ng masama, bulaang saksi, puno ng kasinungalingan, at taong nag-uudyok ng gulo sa angkan. So yan, saan daw ba namumuhi ang Diyos? Sabi dyan, no? Sa kayabangan, kasinungalingan, pagpatay, pusong nagbabalak ng masama, mga paang sumusugod sa paggawa ng masama, bulaang saksi, no? Puno ng kasinungalingan, mga taong nag-uudyok ng gulo sa pamilya. Pero pansinin po ninyo, no? Pansinin niyo po yan. 2 ulit pong sinabi dyan ang tungkol sa pagsisinungaling. 2 ulit po, no? Kaya ganun po kaseryoso ang Diyos, no? Nasabihin sa atin na nasusuklam siya sa kasinungalingan. Ganun siya kaseryoso, no? Ayaw na ayaw ng Diyos ng pagtatago ng kasinungalingan o pagbabuluktot ng katotohanan o pangangatuwiran sa kasinungalingan, no? Ayaw po ng Diyos yan. Nasusuklam siya dyan. Kaya kung totoo mahal po natin ng Diyos, no? Dapat kung ano po yung kinamumuhian ng Diyos,
ay dapat ganun din po tayo. Kaya kung kinamuhian po ng Diyos ang kasinungalingan, so dapat ganun din po tayo. No, bilang pagpapakita po na tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos po ang Ama ng katotohanan. Siya po ang Ama ng katotohanan. At ang Diablo naman ang Ama ng kasinungalingan. Kaya kung lifestyle mo na yung pagsisinungaling, no? So ibig sabihin, naninibabaw sa iyo ang Ama ng kasinungalingan. At dapat po ninyong suriin ang inyong mga sarili. Kung sino ba talaga ang Ama ko? No? Kung sino ba talaga ang sinusunod ko? Para po yung mga Pariseo noon, no, na kabisado nila yung kautusan, no? Yung kautusan ni Moises. Kabisado nila lahat, no? Pero sanay na sanay sila sa mga pakitang tao, sa pagbalungtod ng katotohanan at sa kasinungalingan, no? Kaya ano pong sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, no? Basahin po natin ulit yung unang pong binasa natin. John 8:44. Kaya sabi po dyan, ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Sinungaling siya at siya ang ama ng kasinungalingan. No? Kaya kung ang Diyos po ang ama ng katotohanan at napupuot ang Diyos sa kasinungalingan, ang Diablo naman ang ama ng kasinungalingan. Yun din ang kalikasan ng Diablo, no? Yung pagiging sinungaling. Kaya mo mga kapatid, despise lying, no? Kamuhian mo ang kasinungalingan. Dahil kung pinapapasok mo sa puso mo, kung inaalagaan mo sa puso mo yung kasinungalingan, no? Maliit man yan o malaki, yan po yung unti-unting papatay sa iyo at ilalayo ka na sa Diyos. May I call the worship team? Mga kapatid, anong uri ng buhay ang binubuo mo ngayon? Ito ba'y buhay na nakatayo sa katotohanan? O meron pang bahagi ng buhay mo na puno ng kasinungalingan at pagtatago? Alam niyo po, hindi ka tinatawag ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng mensahe ito para i-condemn ka. Hindi po. Kundi tinatawag ka ng Diyos ngayon para palayain ka. Dahil ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa katotohanan. Sabi po, sa John 8:32, sabi po dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya pong lahat ay tumayo. Sa pagkakataon ito, kinakausap ka ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe mo ito. Nabitawan ang anumang kasinungalingan na kinakapitan mo ngayon. Yakapin mo ang katotohanan at pagmamahal ng Diyos, kapatawaran at biyaya niya. Hindi mo na kailangan magkunwari. Hindi mo na kailangan magtago. Hindi mo na kailangan pasanin mag-isa yung mga kasalanan at pagkakamali mo. Dahil binayaran na yan ng Panginoon Jesus. Ang kailangan mo na lang gawin ay lumapit sa Kanya. Awitan po natin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ampunan. Mamula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos,
Dakila ka, Ama. Dakila ka. Wala kang katulad. Nag-iisa ka lang, Ama namin Diyos. Salamat po sa kadakilahan. Salamat sa kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal, Ama namin Diyos. Bagamat kami hindi sakdan, kami patuloy na nagkakamali at nagkukulang. Lord, salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan, Panginoong Hesus, na pinagkalooban ninyo sa amin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat po na tinuruan mo kami kung paano kami maging tapat sa aming kapwa at kung paano kami maging tapat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtutulong mo sa amin. At dalangin po namin na ang mensahe ito na aming narinig ay hindi lang po matatapos dito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa puso, sa buhay ang mensahe nito. At bawat mensahe na aming maririnig dito tuwing linggo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y aming i-apply sa aming mga buhay. Samahan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay po na naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Salamat sa mga biyaya, salamat sa mga pagpapala, salamat po sa pag-iingat po ninyo sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, na sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, pakisuyo po na ingatan po ninyo ang bawat isa, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ingatan mo sila, Panginoon. Pagtubayan mo sila na way sila makarating sa kanilang mga tahanan na ligtas at malayo sa anumang kapahamakan. At sa pagkakataon ito, Panginoon, sa iyong mga anak na magbibigay ng kanilang kaloob, ng kanilang tithes and offering para sa iyong gawain. Lord, pagtubayan mo po ang bawat kamay, ang bawat isa na magbibigay, Panginoon. Ikaw na po bahalang magbalik sa kanila na mga pagpapala, na mga blessing, Panginoon, na siksik, iklig at umaapaw ng mga pagpapala. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga propesyon, Panginoon. Ikaw po makita sa buhay namin lahat. Ikaw po masunod sa buhay namin lahat, Panginoon. Ikaw po maghari sa aming puso at sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri, sinasambat, dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. God bless everyone. See you next Sunday.